Hi, good morning po. Magandang umaga po sa inyo, San Pablo III, sir. Kumusta po? Mabuti naman, madami lang ginagawa, madaming trabaho na dapat nating gampanan. At sa mga nakikinig, magandang umaga po sa ating lahat. Una po, pasalamat kami sapagkat binigyan kami ng pagkakataon na makapanayon po namin ngayon ng live. Mayor, ano po ba itong mga programa po na kasalukuyang prioridad po ng inyong administrasyon sa ngayong 2025 hanggang 2028? So sa ngayon po, pasimula pa lang po ang local government unit namin sa aking pamumuno. So alam naman po natin na sa ngayon po, unti-unti po naming dinimit ang mga different committees kasi kailangan po namin ayusin. Pero isusulong po namin yung mga programa namin na nasimulan ng aking papa, lalo na po yung sa health natin, sa mga senior citizen natin, sa education, sa mga farmers natin, at sa mga different agencies natin na patuloy naman na ginagawa natin mga programa. At yun po yung i-explain ko mamaya at isa-isahin ko po. Napansin po namin, Mayor, na nakalagay po Amazing San Pablo. Saan po ito patungkol at saan po ito tumutukoy? Amazing San Pablo kasi po, alam naman po ninyo, ang aming bayan ay amin din pong pinagsisikapan na maiangat po namin ang individual, lalong-lalo na po upang makilala din ang aming bayang San Pablo. Kaya po lumabas po ang Amazing San Pablo kasi po kung napansin po ninyo, malayo na po ang narating ng aming bayan. Sabi nga nila, malayo pa pero malayo na. Okay. Mayor, tungkol naman po sa atin kung mga kababayan po rito, partikular na po rito sa ating mga magsasaka na siyang kinabubuhay. Kumusta na po ang kalagayan ng agrikultura? Sa maganda po ang mga agrikultura dito sa amin kasi po una, meron po kaming natatanggap na pinamimigay, lalong-lalo na po yung mga seeds at abono na kung saan po naka-maintain yung suporta po sa amin ng national, region at lalong-lalo na po yung provincial. So sa mga magsasaka po namin, napakaganda po ng programa namin dahil alam naman po natin ang San Pablo po ang pangunahing hanap buhay ng aking mga kababayan po dito ay ang pagtatanim. So ang ginagawa po namin sa pagtatanim, kung ano man po ang nakuha namin na mga suporta sa pamamagitan ko po at yung mga partners natin sa Department of Agriculture, hinati-hati po natin to sa lahat ng mga magsasaka nang sa ganun po makatulong man lang po tayo sa kanila at makabawas man lang po sa gastusin nila po sa pananim. At kung minsan po nadadatnan po tayo ng hindi natin inaasahan na tulad ng mga masasamang panahon, mga tagbaha, at nasisira po yung mga pananim, mapalad naman po tayo dahil dito po sa mga partners natin, lalo na po yung ang ating Department of Agriculture dito, yung mga kasamahan natin dito sa munisipyo, napakasipag naman po nila dahil naaagapan naman po natin agad yung mga nasisira na mga pananim nila at nabibigyan naman po sila ng tulong. Yun po yung binabayaran nila na yung may binabayaran kasi po yung mga farmers natin para at least ma-secure nila yung in case na may masira man. So pagpasensya insurance po. Parang yun, may binabayaran silang insurance at tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kanila na lahat po ng ating mga kababayan na nakapag-insured, yun po ang ating binabantayan. Nang sa ganun po, once na dumating yung panahon na kailangan nila, agad-agad nailalabas naman po agad yung mga sa insurance po nila. Nang sa ganun, magamit din po agad ng ating mga farmers na kababayan. Napakaganda po ng naging pagkapaliwanag po niyo, Mayor. Ang panghuli po namin, Mayor, ay gaya po ng inyong ama. Sa matagal po na panahon na panunungkulan niya, ay nabalance po niya yung tinatawag na good governance and malasakit. Sa panunungkulan po ninyo, Mayor, masusundan niyo po kaya itong pagbabalansin ng tinatawag na good governance at malasakit? Alam po ninyo sa haba po ng panahon, ako po ay natutuwa dahil sa haba po ng panahon, first time in the history po ng ating bayan
at naitaon pa po sa last year ng termino ng aking ama na makuha po namin ang Seal of Good Local Governance. Ito po ay isang milestone para sa Miro administrasyon at ito po ay isang hamon bilang first termer po ulit na municipal mayor po ninyo dito. Ako naman po ay panatag sa aking mga kasamahan sa ngayon. Ako naman po ay tuloy-tuloy naman po yung mga meetings namin sa different committee at nakakausap ko naman po sila at lahat naman po sila ay napakaganda ng feedback dahil ito po ay nakapaloob na sa aming tungkulin, ito po ay ginusto namin kaya sisikapin po namin na kung hindi po namin mapapantay, lalampasan ko pa po yung nagawa ng aking papa. Pero lahat po ng programs po namin dito sa local government unit ng San Pablo ay ito po ay continuation ng past administration. Walang iba po ang aking papa. Mayor, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan dito po sa San Pablo, Isabela. Paabot na rin po ninyo yung inyong pasasalamat. At ipaabot na rin po ninyo yung mga bagay na nais pa po ninyo ipaabot sa kanila upang mapaatindi po natin at mapagpursige po natin higit ang inyong pagsisilbi bilang isang lingkod bayan. So, sa aking pong mga kababayan, una muna po, gusto ko muna po ulit kunin itong pagkakataon na pasalamatan lahat po kayo na nagmahal at nagbigay ng suporta po sa akin at lahat po sa inyo na naniwala sa aking kakayahan para pangunahan po itong ating bayan. Asahan po ninyo na ako po ay magtatrabaho, sisikapin ko po na lahat po ng mga trabaho na mga services na pwede ko pong ibigay sa inyo, gagawin ko po lahat po ng pinangako ko. Kami po ngayon dito sa LGU, nagkaayos lang po ng mga committee, ayusin ko lang po mga committee at yung din pong pinangako ko sa inyo na lahat po ng mga serbisyo dito sa LGU, dadalhin ko po sa mga barangay po ninyo. Okay, maraming salamat po sa inyo, Honorable Antonio Semiro III, sa pagbibigay po ninyo ng paunlak sa amin. Mabuhay po ang bayan ng San Pablo, Isabela. Mabuhay po ang inyong administrasyon. Mabuhay po kayo, Mayor. Maraming salamat po.